Kakasakay lang ng babaeng ito sa bus para umuwi. Lahat ng lalaki ay nag-alok sa kanya ng kanilang upuan, ngunit ayaw niyang umupo sa tabi ni isa sa kanila. Pagkatapos ay napansin niya ang isang aso na nakaupo sa isang upuan. Naisipan niyang ilipat siya, ngunit nakakagulat na nagsimulang tumahol ang aso sa kanya. Walang may lakas ng loob na umupo sa kinaroroonan ng aso. Binalaan siya ng mga lalaki, huwag pakialaman ng aso, ngunit hindi sila pinansin ng binibini. Dumiretso siya sa aso at umupo sa tabi nito. Nagalit ang aso at nagsimulang tumahol ng malakas. Sinusubukang itulak siya paalis sa upuan. Nagsimulang nagtawanan ng lahat sa eksena. Nagalit ang binibini at sinigawan ng aso. Natakot ang aso at binigay ang upuan. Pati ang driver ay nagulat. Hindi niya akalain na may makakakontrol sa kanyang aso. Sinamantala niya ang pagkakataon at niyaya ang dalaga sa isang pelikula. Nagtawanan ang lahat. Sa pag-aakalang tatanggi siya, ngunit agad niyang sinabing oo. Nang gabing iyon, iniwan ni John ang kanyang aso sa isang kaibigan at lumabas upang salubungin ang babae. Dinala niya siya sa isang pelikula, ngunit biglang lumitaw ang aso nang wala sa oras at nasira ang buong sandali. Dinala ni John ang aso pabalik sa bahay at sinimulan muli ang petsa. Pagkatapos noon ay nagtungo ang dalawa sa dalampasigan at ginawang opisyal ang kanilang relasyon. Dahan-dahan ding tinanggap ng aso si Nancy. Maayos ang lahat, ngunit may iba pang plano ang tadhana. Isang araw habang pauwi si John mula sa trabaho, bigla siyang naaksidente. Nagsama-sama ang lahat para sa kanyang libing, ngunit hindi maintindihan ng aso kung bakit hindi na bumalik ang kanyang may-ari. Nakaupo lang siya sa may pintuan, naghihintay. Ang mga araw ay naging linggo. Lumipas ang isang buong buwan. Pagkatapos ay isang araw nagpasya ang aso na hahanapin niya ang kanyang may-ari. Pumunta muna siya sa pinagtatrabahuan ni John. Nakayuko lang ang lahat ng nandoon. Pagkatapos ay pumunta siya sa supermarket at sa bar kung saan binibisita ni John. Patuloy siyang naghahanap, gumagala sa kalahati ng bansa. Ngunit wala siyang nakitang palatandaan ng kanyang may-ari. Lumipas ang mga taon at ang aso ay patuloy na gumagala. Tapos isang araw naisip niya, paano kung nakauwi na ang may-ari ko? May pag-asa sa kanyang puso, bumalik siya sa dating lugar. Ngunit pagdating niya doon, walang laman ang bahay. Noon lang, nakita siya ni Nancy. Nagpasya siyang ampunin ng aso, ngunit hindi niya alam na ang kanyang bagong may-ari ng bahay ay napopoot sa mga aso. Pilit niyang itinapon ang aso. Nadurog ang puso ni Nancy. Sinabi niya sa kanyang mga kaibigan ang lahat. Nagalit ang lahat dahil sa ngayon, naging paborito na ng lahat ang aso. Pinalibutan nila ang bahay ng lalaki. Dahil sa takot ay sumakay siya sa kanyang sasakyan at umalis. Pagkatapos ng araw na iyon, wala nang nagpalayas muli sa aso. Ngunit ang aso ay nasira sa loob, nagluluksa pa rin sa pagkawala ng kanyang may-ari. Isang araw tahimik siyang umalis ng bahay. Nang malaman ito ng mga tao, lumabas silang lahat para hanapin siya. Sa wakas, natagpuan nila siya nakahiga sa tabi ng libingan ng kanyang matandang may-ari pagkatapos ng kanyang huling hininga. Kaya sabihin mo sa akin, mahal ka rin ba ng iyong alaga? Mangyaring sabihin sa amin sa pamamagitan ng mga komento.